dito tayo sa patungkol sa team ng Valientes. Matatanda namang nauna nang sinabi ni PBA Commissioner Will na may 3 kumpanya ang interesado pumasok sa PBA. At nito lang sa pinaka-latest update about sa bilihan ng prangkisa. Kung matatandaan nyo, naudlot or hindi na natuloy ang pagbili ng kumpanya ng Star Horse Shipping sa Terra Firma. At ngayon nga, balitang isa itong Zamboanga Valientes naman ang may gusto or nagnanais na makuha ang prangkisa ng Terra Firma. Batay nga po sa nabasa natin sa spin credit po, di umano'y umuusad raw ang proseso ng bentahan sa pagitan ng dalawang kampo. So ibig sabihin, nasa point sila ng negotiation. So balita pa nga it's almost a done deal. So tingnan natin sa mga susunod na araw kung anong resulta nito. So kung sakali man mabili ng Valientes ang prangkisa ng Terra Firma, for sure, happy ang mga fans, lalo na ng fans ng Valientes at PBA. Dahil kilala naman na hindi basta-basta bumubuo ng team etong Valientes nang wala lang. So talaga naman nga raw competitive din ang team na ito dahil sa kayang araw po ng team na ito na magdala ng mga mabibigat ding import at player. Gaya na lamang ng mga former NBA import at hindi lang basta NBA import NBA star pa. Tulad na lamang ng mga ito, Mario Chalmers and DeMarcus Cousins. So for sure, dami matutuwa kung Valientes ang tuluyang makabili ng prangkisa ng Terra Firma. Pero syempre, aabangan natin yan sa mga susunod na araw kung anong mga magiging susunod na update patungkol dyan. Good news at bad news na balita para sa team ng Gilas Pilipinas. Good news dahil dalawang malalakas na team pala ang napabalitang nag-imbita para sa Gilas Pilipinas upang magkaroon ng friendly game match or isang tune-up game. So ito nga ay basketball national team ng Japan at South Korea. Kaya lang ang bad news, hindi mangyayari ang tune-up game na ito or friendly game match. So maraming Pinoy fans nga rin ang iba'y nadismaya dahil hindi nga po nila makikita kung paano nga raw po lumaban or maglaro ang Gilas kontra dito sa mga kilala at naglalakasan na ring national team ngayon gaya ng Japan at Korea. So batay sa napaulat na report hindi sinunggaban nila coach team ang nasabing imbitasyon dahil na nga sa hindi akma sa schedule ang laro dito sa PBA. So kumbaga conflict sa schedule. So bukod doon, and coaches ang hindi available. Pero batay kay coach team via spin credit po, we can play a couple of Middle Eastern teams when we arrive in the Middle East. Speaking of Scottie Thompson, eto na ang pangatlong Career Achievements Award ngayong season 49 ng PBA ni Scottie Thompson. According to PBA Chief Statistician Fidel Mangonon III, etong araw yung pangatlo ni Scottie na award ngayong season 49. Matatanda ang unang naitala ni Scottie Thompson ang kanyang 2000 career defense rebound. Sumunod, 2000 assists. At ngayon naman, ang 500 career steals na new career milestone niya. So nakuha at natanggap ni Scottie ang kanyang award during halftime ng Philippine Cup sa pagitan nga po ng laban ng Ginebra at Northport sa PhilSports Arena. So dyan mo makikita yung husay ng sang Scottie Thompson. Yan yung kanyang resibo sa mga nagpahanggang ngayon or magpahanggang ngayon patuloy siyang dinadown gaya ng mga bashers dyan. At dito tayo sa patungkol ngayon sa estado ni Justin Brownlee about sa papalapit ng papalapit na FIBA Asia Cup. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang possible baka magpalit na ng Gilas Naturalize ang Gilas Pilipinas National Team dahil sa estado na kinakaharap ni Justin Brownlee. Dahil sa magpahanggang ngayon nakabinbin pa rin raw di umano yung apela ng kampo ni Justin Brownlee sa FIBA batay sa ikalawang beses nitong pagpopositibo sa banned substance. At batay pa sa nabasa natin ayon di umano raw sa source na wala pang ang World Cage Body sa naging apela habang pautdo na ng pautdo ang panahon para sa FIBA Asia Cup. At dahil nasa alanganing estado na si Justin Brownlee, may nabasa nga tayong update gaya na lamang sa ilang impormasyon mula sa spin batay sa pagkakaintindi natin na credit po kung sa Tagalog.
mapipilitan di umano raw si Coach Tim na pumili kay Ange Kwame or makipag-ugnayan muli raw ang Gilas kay NBA player Jordan Clarkson ng Utah Jazz para palitan si Brownlee. So bilang opinion natin dito, speaking of Jordan Clarkson, kung si JC ang sakaling kukunin muli, good news ito, lalo't napakataas din ng IQ nito na kung sa ay familiar na rin ito sa Gilas, lalo na kay Coach Tim dahil nung World Cup nga nagkasama na rin sila sa Gilas. So kaya lang medyo parang tagalid kung si JC dahil kung matatandaan nyo 1 month ago, batay sa naging balita dito noon ng ESPN, credit po, injured pala itong si Jordan Clarkson na kung saan nakasaad rito 1 month ago. Clarkson will miss the rest of the season for the Jazz after having a procedure to address the plantar fasciitis in his left foot. So may injury si JC pero hindi natin alam kung mabilis lang ba ito gumaling or may katagalan. Pero kung mabilis lang gumaling, goods ito para sa Gilas. Kung ito man ang kanilang muling kontakin. At kung sakaling si Ange Kwame naman, okay din naman ito. At goods na goods din lalo pat kulang sa bigma ng Gilas dulot ng pagkawala nga po ni Kai Sotto dahil sa patuloy pa rin itong recovery from ACL injury. So si Kwame, 6'10", 6'11" bigman ito na isang modern type of bigman ng laruan. Bukod dyan, laking advantage din dahil bukod sa sanay na ito sa pakikipagbakbakan sa ilalim sa international game, sa international stage, may alam na rin ito sa estilo ng triangle system nitong si Coach Tim dahil kung matatandaan nyo naging player na ito noon ng Asian Games para sa team ng Gilas Pilipinas under Coach Tim na siyang nakasama sa history ng pagkuha ng gold medal. So syempre, bagamat wala pa mang final decision kung papalitan na si JB talaga bilang Gilas Naturalized sa FIBA Asia Cup, kung kayong tatanungin na sino ang gusto nyo at para sa inyo'y gusto nyong maging Gilas Naturalized player na gamitin sa FIBA Asia Cup, Justin Brownlee, Jordan Clarkson, or Ange Kwame? At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.